Pagkatapos nating matuklasan kung ano-ano ang mga bagay na nangyayari sa loob ng isolated space na ginawa ng Aging Devil, ay iniwanan nga tayo ng isang pangyayari kung saan parang every chapter na lang ay napagsasamantala ng pagkalalaki ni Denji. And this chapter 182 ay may pamagat na cute. At ngayon malalaman na natin ang continuation sa naiwang kaganapan. At may kita din natin ang dalawang karakter na matagal nang nawala sa eksena. Kaya hindi ko na patatagalin pa. This is Mr. Damon Anime, ang inyong Tagalog source ng Chainsaw Man. So without further ado, simulan na natin ang video. Nagsimula ang chapter na to sa isang eksena kung saan patuloy pa din si Yoru sa paghalik niya kay Denji. Kaya nung tinigilan niya ito, ay mapapansin nga nating nabigla dito si Denji. At dito ay sinabi ni Yoru na wikang ang patuloy na pag-iyak ay hindi makakatulong para makaalis sila dito. Kaya tulungan sana siya neto para makaalis sila sa isolated space na kinalalagyan nila. At bago pa siya makipagbigay ng isa pang suggestion, ay bumangon na nga dito si Denji at bakit raw niya ginawa yon. Kaya dito ay napatingin na lang siya kay Yoru. At mapapansin niyang hindi siya dito makatingin ng tuwid kay Denji at napasabi na lang ito na dahil raw cute si Denji kapag umiiyak, kaya hindi makapaniwala dito si Denji sa kanya. At si Yoru naman ay nagawa ng tignan si Denji sa mata. Pagkatapos nun ginawa na naman niya ang ginawa niya kanina. Dahilan para maitulak niya ito papalayo sa kanya. At bakit raw lagi na lang itong lumalapit sa kanya dahil hindi niya nga ito maintindihan. Kasi minsan gusto siya netong labanan, pagkatapos ay bigla-bigla na lang siyang nanghahalik. Kaya ang buhay niya raw ngayon ay nag-a-alternate between terrible and lust. At si Yoru naman ay hindi makapagbigay ng dahilan. Si Denji naman na nalilito na sa mga pangyayari dahil nung nakaraan nga lang ay nawalan siya ng mahalaga sa kanyang buhay, ngayon ay para na siyang nababaliw. Dahil raw kapag merong humahalik sa kanya ay sex lang ang pumapasok sa kanyang isip at hindi raw siya makakapag-reflect sa kanyang maling gawain kung patuloy pa rin ang mga ganitong pangyayari. Kaya sobrang hopeless ang nararamdaman niya ngayon. At si Yoru naman ay susubukan sanang pagaanin ng loob neto dahil sinusubukan nga netong i-share sa kanya ang isang pangyayari din kung saan nawalan din siya ng taong mahalaga sa buhay niya. Kaya parang gustong painggan ni Denji ang sasabihin niya. Pero hindi pala marunong si Yoru mag-comfort ng isang tao dahil kasi simula niya palang magkwento ay tinapos niya na agad ito. At sinabi na lang kay Denji na kung kaya niya raw malagpasan yon ay magagawa din raw niya yon. Pero bigla na nga lang siya ininterrupt ni Asa at sinuntok ang sarili niya na ikinagulat naman ni Denji. At nagpatuloy na nga ito sa pagkakwento niya na mayroong isang pangyayari kung saan daw ay sinubukan nilang tumakbo papalayo sa isang devil at hindi niya inaasahang madadapa siya sa pagtakbo niya. Kaya raw iniligtas siya dito ng kanyang ina dahilan para makain siya ng isang devil dahil daw sa pagligtas sa kanya. At hindi nga dito makapaniwala si Denji sa narinig niya. At dito nga ay si Asa na palang nagkikwento sa kanya. Dagdag niya pa dito na araw-araw niya pa rin iniisip ang mga nangyari nun. Kung hindi raw sana siya nadapa o kaya naman kung mabilis pa sana siyang tumakbo o kung merong isang devil na kayang bumalik sa nakaraan ay susubukan niya lahat ng paraan. Kaya tinanong naman siya ni Denji kung papaano niya nga ito nalagpasan. At sinabi naman ni Asa na wikang wala raw paraan para makalimutan ang pangyayari na yon. At hindi nga daw posible yon. Kaya nadismaya dito si Denji dahil parehas nga sila ng dinadanas. Pero meron nga daw isang bagay na itinuro sa kanya si Chainsaw Man. At dito nga ay napapokus siya bigla kay Asa. Dagdag niya pa dito na itinuro nga daw ni Denji na mayroong pa rin isang dahilan para patuloy pa rin mabuhay. Isang bagay na inaabangan niya ng sobra dahilan para willingly siyang maranasan ng hirap ng buhay. At habang seryosong nakikinig si Denji ay bigla na lamang itong nasusuka at sa sumunod na pahina ay tuluyan niyang sumuka dito si Denji ng isang parang tempura na devil. Dahil sa biglaan na nga lang ang pangyayari ay kinagulat ito ni Asa. Makikita nga natin dito ang ekspresyon ni Denji at ang devil na isinuka niya ay tuluyan ng nalaglag sa lupa. Pagkatapos netong bumagsak ay bigla na lang silang napunta sa isang lugar na napupuno naman ng niebe. At mukhang alam nga ni Asa ang lugar na ito. At si Denji naman ay nalilito. Makikita nga nating merong isang bangka na papunta sa lokasyon nila. At dito nga ay makikita natin ang dalawang karakter na sila Power at Tayakawa. Mukhang ang lugar na kinalalagyan nila ay isang ilusyon o alaala ng isang tao. At dito na nga nagtatapos ang chapter 182.